to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Dahil a day in my life, hindi mawawala ang mga gawain sa loob at labas ng bahay. And syempre, ang pagluluto ng masarap na meal for my Korean family. Samahan niyo na ako ngayong araw na to, ha? Sala kayo! Magluluto tayo ng breakfast ng mga kids, which is the Tok Kalbi. Si Ina, kahit papano nagbe-breakfast na siya. Thank you so much to netizens kasi ang dami ko talagang nakuhang tips and ideas from you. Ang hirap maging mommy, no? Pero alam nyo, nag-e-enjoy ako. Gigisingin na natin si Ijun. Oh, 'di ba? Maayos. Share ko lang din to netizens na ayos ko na din to. Ayan. Yung nasa taas, yun yung mga hindi masyadong ginagamit. Tapos, itong nasa baba, ito yung mga madalas gamitin. Isa pa. Oops. Okay, ganun din. Pag nag-organize ka, pagsamahin mo yung pare-pareho ng kind, ng size, ng kulay, depende sa preference nyo. Nagluto ako ng kanin, kagaya nung napanood ko sa drama ni IU. Ayan. Si Ijun may appetite talaga siya sa umaga. Si Ina, the opposite. Pero mag-dry siya today. Kahit konti lang. Nag-cereal na siya kahapon eh. Sana kainin. 알았어. 좋은 하루 보내. 사랑해. Love you. Love you. Love you. Okay, mga kids, pumasok na. Kain tayo to netizens. Kakain mo lang ka-almusal bago ako magtrabaho dito sa bahay. Ang lalaki na ng mga bata, no? Grabe, ang bilis ng panahon. Si Ina and si Ijun, sobrang nakaka-proud. Kasi lumalaki sila na responsable sa lahat ng bagay. Yun talaga yung pinagdadasal ko na gabayan ako and si Alex ni Lord para magabayan din namin ng maayos si Ina and si Ijun. Mapalaki namin sila ng tama. Kagabi pagdating ni Ina, galing academy, sinabi niya sa amin ni Alex, nakakuha siya ng perfect score sa history and science. Tapos si Ijun, in charge siya dun sa pagsusulat ng lesson nila. Kaya nagpabili siya sa akin nung chalk na may holder. Kasi sabi niya, hindi daw maganda sa pakiramdam yung chalk. May mga nagsasabi ang OA ko na sa pag-aalaga sa mga anak ko. Parang lahat ng bagay ginagawa ko para sa kanila. Kasi alam nyo, nagja-judge kayo dun sa ilang segundo na napapanood nyo na inaalagaan ko ang mga anak ko. Pero hindi naman naka 24 hours ang camera. Kami ni Alex, pinapalaki namin ng mga bata na maging responsable sila. And we always tell them na
hindi kami palaging nandyan para sa kanila. So they have to do things on their own. There are things na kami yung magtuturo, but there are things na kailangan nilang matutunan sa sarili nila. Walang manual sa pagiging magulang. Hindi lang sa pagiging magulang, sa life in general. We never stop learning. Alam nyo, ako as a mom na sobrang mapagmahal and maalaga sa mga anak, naging fear ko yung what if hindi na ako kailangan ng mga anak ko. Kasi sobrang independent na sila. Pero nawala yung fear na yon, napalitan ng pagka-proud. Kasi si Ina and si Ijun, they do a lot of things on their own without asking my help or Alex's help. They try to figure out yung mga bagay-bagay on their own. Pero alam nyo, darating at darating ang time na ang mga anak maglalambing sa magulang, kakailanganin pa rin nila ang alaga and kalinga ng mga magulang. So once in a while, okay lang na you do things for your kids kahit independent na sila. Ako nga nung naging nanay, kailangan ko pa yung nanay ko eh. So huwag niyong i-judge yung pagiging nanay ko and yung magiging future ng mga anak ko based lang sa ilang segundo na napanood nyo na inaalagaan ko or inaasikaso ko yung mga anak ko. It doesn't mean na dependent sila and wala silang alam. Uulitin ko, kanya-kanya tayo ng parenting style. Kung anong nag-work sa inyo, gawin nyo, and gagawin ko din kung anong nag-work sa pamilya ko, sa mga anak ko. As long as wala akong inaapakang tao, hindi napapariwara ang mga anak ko, I think I'm on the right track. Kain tayo ng pastillas. Galing to kay Ate Deng. From Hawaii to Philippines to Japan to Philippines to Korea. Ganun yung ginawa ni Ate Deng. Mega shout out Ate Deng. Love you. Okay. Done ang aking breakfast. Mag-aayos na ako this time ng closet ko. Nilabas ko na actually. Liligpitin ko na yung pang winter. Ilalagay ko na sa bandang likuran. Tapos yung pang spring na yung ilalagay sa unahan. Mahirap kapag 4 seasons matrabaho. Pero okay lang. Di naman ako nagrareklamo. At least I get to experience winter, spring, summer, and fall dito sa South Korea na pinagdarasal ko na ma-experience nyo din someday to netizens. Sala kayo! Kapag tinatamad kayo, try nyong i-convince yung sarili nyo, masipag ako, tatapusin ko to, kaya ko to. Ganun lang. Kasi pag in-entertain mo yung katamaran, walang mangyayari. Tatamarin ka talaga. To netizens, I'm back. Nakaligo na ako and nakaayos na ako. Maghahanda tayo ngayon ng aking lunch. Magsasalad lang ako. Turo ko sa inyo yung madalas kong kainin and ihanda kasi nga nagda-diet ako. Okay. Kailangan natin ng mga gulay-gulay and syempre ng avocado and apple. Kailangan natin ng lettuce. Kahit anong available na green, pwede naman. Basta pang salad, yung pwedeng kainin ng fresh. Maaga ako nagluluto ng hapunan para makakain na yung mga bata bago pumasok sa academy. Kasi late na yung tapos nila. Around 10 p.m. na. Ganda ng avocado. Nilagay ko na yung lettuce, tomatoes, and apple. Okay, and then yung paprika.
tayong carrots. Siyempre, yung naiiwang kainin natin. Ang mahal kayo ng avocado. Sarap, sarap. Maglalagay din ako ng itlog. Isa lang. Ang dressing na gagamitin ko ay sesame. And syempre, lalagyan din natin ng mixed nuts. Ito yung ini-sprinkle sa salad. Okay na ang aking salad. Parang di naman nagda-diet, ang dami, no? Nakakabusog to. Kain tayo to, netizens. Masarap ba to? Yes, masarap siya. Kain tayo to, netizens. Baka may recipe kayo ng salad, i-share nyo nga sa akin. Tapos na akong mag-lunch. Try nyo yung salad na ginawa ko. Masarap, nakakabusog. Magluluto na tayo to, netizens, ng sinarasahang pork ribs. To you. So, habang pinapakulo natin ang pork ribs, maggayat na tayo ng ating mga ingredients. Yung original recipe, walang carrots and potatoes. Hindi to tinipid sa ingredients dahil lutong PMSK. Okay, drain na natin to. Luto na tayo to, netizens. Fry lang natin yung potatoes and carrots. I-fry na din pala natin yung paprika ng konti. Lagay pa tayo ng konting mantika. Lagay na tayo ng tomato paste. Nawala sa isip ko mag-isa ng bawang at sibuyas. Naglagay na ako ng tomato paste anyway. Maglagay na tayo ng sibuyas. Nawala sa isip ko. Sabay na natin yung isaute. Lagyan natin ng paminta. Tapos, Sprite. Lagyan na tayo ng toyo. Then, oyster sauce. Lagyan ko ng pork cube. Takpan natin. Hintayin maging tender ang meat. Lagyan natin ng tubig. Prepare ako ng kamote cube para sa mga bata. Itong kamote galing to sa farm. Kumusta araw nyo to, netizens? Kumusta trabaho nyo? Stress ba kayo? Trabaho pa rin. No choice, kundi magsipag sa trabaho. Kailangan natin mabuhay. May mga cherry blossoms na naman everywhere. Spring, tagsibol. Ano merienda nyo? Luto na natin ang kamote. Check natin ang pork. Wow! Pwede na nating ilagay ang green peas. Pag nakikita ko ang green peas, naalala ko ang drama ni IU. Pwede na nating ilagay yung remaining ingredients. Done ang aking sinarasahang pork ribs. Oh, di ba? Maglagay na tayo ng brown sugar sa mantika. Caramelize na ang sugar. Pwede na tayo maglagay ng kamote. Coat lang natin. Oh, diba?
Merienda tayo to, netizens. Ang sarap. Very Pinoy na Pinoy, no? The kids are home. How's school? May tukibok? May putsu? Bad. Bad! May in-order si Ijon na kailangan niya for school. DIY digital painting. Complete set to. Ito yung image na gagayahin niya yan. 신내. Oh, easy daw. Ang mga bata, hindi na kailangang i-remind kung may homework sila or may mga activities sila na kailangan paghandaan kasi alam na nila yung dapat nilang gawin. Very good! You're doing great, Other. Pero syempre, kailangan din ng guidance ng mga magulang. Pag nag-ask sila ng help, adi help natin. Correct? Get up. Go to the perfect. Great job. Kakain na si Ijun bago pumasok sa academy. Pagkapasok ng mga kids sa academy, humiga ako. Hindi pa ako nagtatagal sa higaan, dumating na si Alex. Hindi na ako kakain ng dinner. How was your day? Next week, I'm going to start with my makeup class. Makeup. Mag-start ako ng klase ko sa makeup next week. May nagtanong, may bayad ba yung mga klase sa center? Yes, may bayad yon, pero hindi ganun kamahal. So, para sa kagaya namin ni Alex na may 2 anak and under ng multicultural family, meron kaming 50% discount sa 3 classes na iti-take. Hanggang 3 lang yung may discount. So, si Alex and ako, naka-avail nung 50% discount. But since 4 yung inaatanan ko na klase, yung pang-4, buo yung binayad ko doon. So, magkano yung binayad ko per class? 30,000 won each class dun sa 3 and then 60,000 won para dun sa pang-4 kasi walang discount yun. Pero yung mga materials, libro, and ibang kailangan sa klase, sagot na naming mga estudyante. Yung duration ng klase is from spring to summer, except yung makeup na 1 buwan lang. Buong April lang akong magte-take nung makeup class. Parang konti lang kailangan pag-aralan dun sa makeup, no? Anyway, masaya ako. Nagustuhan ng Korean family ko ang aking nilutong sinarsahang pork ribs. Si Ina, mamaya na daw siya kakain pagkagaling niya sa academy. Ang dami niya nakain na kamote Q. Buti nga si Ijun kumain din eh. So, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay mom in South Korea. Okay, stay safe everyone. Bye! Bye-bye. Pagkatapos kumain ni Alex, mag-wash na ako. Hindi ako nakapag-exercise today. Sobrang pagod ko. Then, nami-maintain ko naman yung weight ko. Kahit hindi ako mag-exercise. Parang enough na yung mga ginagawa ko sa bahay. Considered as exercise na ba yung mga gawain ko sa bahay? Bye everyone!